Good afternoon, everyone. Welcome to our School of Discipleship. And dalay ko ng Ginoo as we continue to our School of Discipleship 1, no? Our topic this afternoon is about intercession. And in the book of Ezekiel, chapter 22, verse 30, I will be reading in Cebuano translation. Ug nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nangita akong tao diha kanila nga maoy mutukod sa paril ug manalipod sa lungag niini diha sa akong atubangan aron dili ko kini gun-ubon apan wala ako'y nakaplagan. And dalay ko ng Dios sa mga pulong nga diin nag-remind alang kanato nga ang Ginoo di ay gusto siya nga adunay magpataliwala. Adunay magpataliwala tali sa tao ngadto sa Dios, tali sa atong isig katao. Ug ato nakita dinhi ug mao ni ang rason nganong gipadala sa Dios nga Amahan si Ginoong Jesucristo nga maoy mutindog sa nakalangan. Siya ang atong great intercessor. Siya ang nagpataliwala kanato tali sa Dios unsa man ato kapakyasan o kalapasan, siya ang nagpataliwala. Nitong unang panahon nga ang relasyon sa tao ngadto sa Dios intact pa kini. In other words, sa panahon ni Adan ug ni Eva sa dihang ang tao in the book of chapter 1, chapter 2 nga wala pa nagkasala because ang sala miabot man in Genesis chapter 3. Ato makita nga ang Dios direkta nga makasulti ngadto sa tao o ang tao sa direkta nga maka-communicate ngadto sa Dios tungod kay wala may nahimong babag o wala may nahimo nga kalapasan niadtong unang panahon ang tao. Apan sa diha nga ang tao atong makita nga mo contact dito sa Dios, mura siya like for example kung i-illustrate nato sa intercom no, intercom. Like for example, nagagamit ko og radio, adunay radio na si Don Victor, adunay radio si Ojing na radio, si John adunay radio. Once nga mo gamit mi og radio, automatic naka-contact mi kung kinsa mong gusto nga i-communicate. The same is true sa tao ngadto sa Dios sa unang panahon. Sa dihang ang tao wala pa nakasala diha sa Dios. Adunay two-way communication diha tali sa Dios ug ngadto sa tao. Apan sa diha nga kini naputol tungod sa sala sa tao, ang tao dili na maka-communicate ngadto sa Dios tungod kay aduna na may nakalang or gap between man ngadto sa Dios tungod kay ang sala lagi mo'y nahimong nakapababag sa pagtan-aw sa Dios ngadto sa tao. And salamat og dalaygon ang Dios nga diin nangita siya pamaagi nga ma-restore kini ang communication sa tao ngadto sa Dios. Gusto sa Dios nga ma-restore kini. No, kung sa dugay man nga panahon nawala kini, but salamat ug dalaygon ang atong Ginoong Jesucristo nga nagbuhat niini aron bayran ang tanan natong kalapasan, aron mahibalik kita ngadto sa tiilan sa iyang Amahan nga mao ang atong Dios sa langit. Ug ingon ko sa inyo nga kitang Kristohanon adunay pangutana, kitang Kristohanon kinahanglan ba nga magpataliwala kay mao man ni ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo? Ako magaingon, ikaw gako kinahanglan nga magpataliwala. Amen. Nganuman nga kita magpataliwala man nga si Jesus nagpataliwala naman. Tungod kay si Jesucristo, ania naman kanato ug mao ni ang rason nganong kita mo pataliwala tungod kay ang Spirit of Christ naa nato. Nato gitawag the Spirit within us. Na human spirit but naa ang Espiritu ni Kristo uban kanato og niya nagpuyo kanato living in us. Ug mao ni ang rason nga kung ikaw nahimong Kristohanon, whether you like it or not, mo pataliwala jud ka, bubati ka og kaluoy sa mga tao, magampo sa mga tao tungod kay mao man na ang pagbati sa atong Ginoong Jesucristo. And salamat og dalaygon ang Dios. Atong makita og karon atong tun-an kung giunsa ni Pastor Moses pagpataliwala sa katawhan sa Dios nga gipagawas gikan sa Ehipto. Ug mga butang nga dapat atong ma-learn usab isip usa ka Kristohanon. Okay? In Exodus chapter 32 verses 1 to 14, no? Mao ni ang gisgutan. So dinhi ato makita, first part ato makita the importance of intercession. O unsa ka importante ang pagpataliwala. Unsa ka importante? Now, atong basahon kini in verse 7, tanaw ng verse 7. Unsa inhitabo diha sa verse 7? In Exodus, sayo sa verse 7, miingon ang Ginoo kang Moses, lakaw pagdalig lugsong kay ang imong katawhan
nga gipagawas mo sa Ehipto nagpakasala. Dali ra silang mitipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Naghimo silang usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan o gisimba nila kini og naghalad usab silang mga sakripisyo alang niini. Mingon sila, Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha gikan sa Ehipto. Now ato makita unsa di rason, unsa ang pagka-importante o gitawag important of intercession. Nakuha niyo ni? Unsa ang pagka-importante sa pagpataliwala or important of intercession? Number 1, people became corrupt. Ug mauni ang rason nganong gikinahanglan tang magpataliwala sa mga tao. Because nowadays ato makita ang mga tao po di are corrupt. Gikan sa government, down to the lowest level sa atong sosyedad, makita nimo grabe ang corruption. Rampant ang corruption. Ug mauni ang rason nga gibuhat ni Moses nga magpataliwala ngadto sa katawan. Gani makita nato dinhi ang rason nganong ang Ginoo nasuko kanila. Nganong nagsimba sila og laing Dios. Ug miingon pa gyud nga mauni ang Dios nga nagpahigawas kanato gikan sa pagkaulipon dito sa yuta sa Ehipto. And dinhi ato makita nganong gikinahanglan magpataliwala si Moses. Number 2, nganong gikinahanglan? Tungod kay ang verse 10 nag-ingon din tanaw ang verse 10 letter A. Unsay giingon niya? Gani dinhi sa verse 9 nag-ingon, ang Ginoo miingon kang Moses, nasayod ako nga gahig ulo kining maong tawhana. Verse 10, karon pasagdi ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka bantugang nason. So unsa ang pagka-importante sa pagpataliwala? Nganong importante ang magpataliwala? Tungod kay ang Dios nagplano nga i-destroy sila tungod sa ilang kalapasan o kapagyasan. Kabaluta nga ang tanan pagahukman man gyud sa tamang panahon. But niini nga context sa katawhan sa Israel ang Ginoo nasuko sa mga tao kay dali ra kay silang mitipas og nagsimba og laing Dios. That's why ang Ginoo mingon siya, Moses pasagdi ko. Kay nasay ko gahig ulo kini mga tawhana. Pasagdi ko kay akong laglagon sila sa nagdilaab kong kasugot. Imagine ka. So dinhi makita nato nga si Moses tungod siyang kaluoy sa katawhan sa Israel. Nangaliyo po, nagpataliwala diha sa Dios. Lord, ayaw nigbuhata. Tungod kay imo silang katawhan. Tanawa dinhi ang number 2 about testing as an intercessor. Bilang intercessor day adunay gitawag nga i-test po ka sa imong heart, sa imong ambition, sa imong mga motibo, i-test mo na ka. Tanawa, balik ka na ito ang verse 7, sige sulti diha. Mingon ang Ginoo kang Moses, lakaw, pagdaliglugsong kay ang imong katauhan, nga gipagawas mo sa ito, nagpakasala. Unsa ang testing of an intercessor diha? Unsa ang testing? Giignan siya sa Ginoo lakaw, kay ang imong katauhan. In other words, ang Ginoo, gi-exalt si Moses, imo ni katauhan. But unsay gisulti diha ni Moses? Unsay iyang gisulti ngadto sa Ginoo? Makita nato na sa third part, the reason for intercession of Moses. Now dinhi ato makita, bantayan nato ning gitawag self-glory ba? Mudawata tungod kay dinhi ato makita giignan gani ang Ginoo na gani ang nagsulti nga imong katauhan. Sometimes kana bang ang glory ba? Self-glory atong dawaton nga dili dapat sa ato. As an intercessor bantayan na ni siya. Nga ang kuno nato ang glory nga dili para nato. Ang sa Ginoo pag may glory gani dapat sa Ginoo, wa gi ato diha. Amen. Letter B, testing as an intercessor, kini gitawag self-ambition. In verse 10, letter B. O sige, sulti na sa verse 10, letter B. Karon pasagdi ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko og himuon ko ikaw og ang imong kaliwatan nga usa ka bantugang nason. Imagine ka na, gisaaran sa Dios kung ako ning laglagon sila mahimo kang inila, mahimo kang bantugan. So, unsay makita nato diha? Unsa ang testing diha? Self-ambition. May lang kay si Moses wala siya pangandoy nga mahimo nga diin siya gyud ang maghari ani nga katawhan. Ato makita nga si Moses mo nagbantay pod sa iyang pagkapastor nga dili siya mahimo nga diin, mahimo siya nga ambisyonon niya nga ang kunon ang katawhan sa Dios. Gani gisaaran siya nga himuon kong bantugan ang imong kaliwatan. Ibin ang Ginoong nagsulti, si Moses nakabalo siya
nga dili dapat ang ihang personal nga ambisyon or intention or motibo, dapat ang iya gyud sa Ginoo. Amen. Amen. Number 3, reason for intercession of Moses. Unsa may rason nganong si Moses nagpataliwala man sa katawhan sa Israel? Ngunsay rason? Ug miingon si Moses, tan-awa nimo unsay gisulti ni Moses, iyang gi-question ang Ginoo, Ginoo, ngano bang nagdilaab man ang imong kapungot sa imong katawhan? Tanaw siyang gibuhat niya. Gibalik niya ang himaya sa Dios. Nganong masuko man kanila nga imo maning mga tao, di man ni ako. Amen. Now ato makita, giignan ni Moses ang Ginoo, nganong suko man jud kay kasilaha. Imo silang katawhan. So unsay ato makita din ha, rason nganong si Moses nagpataliwala. Number 1, for God's people. Rason tungod og alang sa katawhan sa Dios. Ikaw ug ako pwedeng gamiton sa Ginoo nga magpataliwala, mo ni ang rason nganong magpataliwala ta tungod sa katawhan sa Dios. Amen. So ato makita diha, not only for God's people, letter B, for God's name and honor. Ganon nagpataliwala si Moses sa katawhan sa Israel tungod sa pangalan ug dungog sa Dios. Amen. Tanawa ang verse 12, sa inyo diha. Mingon si Moses, makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo di ay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko. Ug ayaw usab intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawan. Tanawa unsa nga klase nga pagpataliwala. I do not know kung kamo giunsa niyo pagpataliwala ng inyong mga network or people under your care. Giunsa ninyo sila pagdala diha sa pagampo sa Ginoo. Magdepende gina sa intercessor. Nagdepende gina kung naay magpataliwala. Rason nga nganong gikinahanglan ka magpataliwala tungod kay bago pug ka naluwas na nagpataliwala nimo, ni nagampo para nimo. Amen. Dili kay luwas naman ko, bahala sila. Dili na. That is na kay pikaw galing gitaw vested interest. Dapat ang imong panglantaw para sa Ginoo. Amen. And not only din ito makita, no? Reason for intercession of Moses. Letter C, for God's word. So ang verse 13, miingon din na, hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac, o si Jacob. O ang gisaan mo kanila, nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang imong kaliwatan sama sa kadaghan sa bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat, kining tanang yuta, nga akong gisaad, og mapanag-iyag nila kini hangtod sa katangturan. So, unsay rason nga nang nagpataliwala si Moses? Tungod sa pulong sa Dios. Tungod kay naipromisa ang Dios. Naisaad ang Dios. Amen. Basi miingon niya mga tao, tanawa ang Ginoo nagsulti pero wala na tumana. Dat masabtan nato nga pag ang Ginoo gani mo saad, ang Dios mutuman sa iyang saad. Like for example sa ato kita sa Christ the Healer, we started a few number of people, but nagpadayon ta nga maisugon, madasigon tungod kay nagsaad ang Dios mo sanay mo. Ug dalawa karon sa nahitabo misanay ta. We are the fastest growing church in the country today. Why? Tungod kay gigunita nato ang saad sa Dios. Ang Dios ang nagsaad ni dili ang tao. Ang Dios nagsaad nga pasanayon ta, musanay gyud ta, musanay ang atong kaliwatan. Amen. And dalaygon ang Dios. Now tan-awa dinhi unsa ang result, great result of intercession of Moses. Tan-awa na ang resulta. Unsay resulta? In Exodus chapter 32 verse 14, tanawa. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang iyang nahunanaang buhaton ug wala niya pahamtangi sa katalagman ang iyang katawhan. So makita nimo na gyud epekto kung nay magpataliwala. Kung ang Dios nagplano nga laglago niya iyang katawhan, dili niya ipadayon ang iyang nahunana nga buhaton. Tungod kay nga naman, nay nagpataliwala. Muni ang rason nga ibin sa imong pamilya, ibin sa imong silingan, sa imong barkadas, dapat ikaw o ako magpataliwala. Kay ang Dios sa langit nagtanaw sa nakalangan kung naabay mo tindog ni ini, aron mo pataliwala. Atong nakita dinhi ang resulta sa pagpataliwala ni Moses. Sa translation sa King James na ingon diha, nagbasol ang Dios. Pwede ba di magbasol ang Dios? Yes, nagbasol ang Dios sa iyang nahunanaan nga iya untang pahamtangan sa silot ang katawhan.
I do not know kung na may King James Version. But in my translation, ang word nga gisulti sa verse 14, ang Dios nagbasol sa iyang giuna-una nga pagpahamtang sa katalagman ngadto sa iyang katawhan. Amen. Dinhi ato makita in verse 14 mingon siya, busa wala ipadayon sa Ginoo ang iyang nahunanaang buhaton ug wala niya pahamtangin sa katalagman ang iyang katawhan. Dalaygon ang Dios. Ako mingon jud ko, dalaygon ang Dios. Ug mao ni ang rason. Ikaw gipili o gitawag sa Dios, ikaw nahimong leader na karon, ikaw nag-undergo og schooling sa School of Discipleship, meaning under sa arm sa church nga mao ang Holy Spirit University. Ikaw ang Dios. Ang Dios sa langit nagtan-aw kanimo nga diin sa ikaw nga maga-learn niini, makat-on usab sa pagbuhat ngadto sa uban. Amen. Amen. Ang salamat og dalaygon ang Dios. Ako mingon sa inyo, dalaygon gyud ang Ginoo. Dalaygon ang Dios sa langit. Now, ato makita, nowadays, ato makita kung unsa ang sitwasyon sa kalibutan. Adunay mga katalagman, adunay mga kalisdanan. Kita nimo na. Adunay mga gitawag ganina at around 1:45 naglinog, di ba? Na mga aftershock. So nakamata ko kay giuyog ang Monterets. Kabalo mo, adunay mga pag-uyog. Adunay pag-uyog diha sa ato ang pamilya, adunay mga pag-uyog diha sa atong mga kinabuhi. Kay ang tanan man pag-auyugon aron ang dili matay og mauray magpabilin. But in literal, naagid po'y pag-uyog sama sa linog. Nay mga katalagman nga diin gipahamtang sa Dios sa katawhan. Isip silot og ang tao makahuna-huna kung unsa kung ang Dios ba nalipay ba sa ilang mga binuhatan. Ang realidad para kanato nga Kristohanon, kabaluta kung unsa ang sitwasyon sa kalibutan. Pasalamata nga naay lockdown tungod kay pati ang kanang dinha dapit sa Kamos diya sa Central Bank naundang gyud ang ilahang mga racket dinha. But ini sa Davao ato makita even until now likurbanta nawala na ang mga kumukititap, mga inuman, nawala na ang kato mga stambayanan sa mga tao nga diin adunay mga bad influences atong ignon ana, no? And salamat og dalaygon sa Dios nga even ang atong syudad sa Davao kita gyud nato nga gibag-o gyud sa Ginoo. Do grabe gyud ta kaniadto gitawag tag the bloodiest part, grabe kagubot diri, grabe, but salamat sa Ginoo nga adunay mga kaugalingong pamaagi ang Ginoo kabuhatan aron nga mabag-o gyud atong syudad. Rason ni nganong nabag-o kay nay nagpataliwala. Nay nagampo. The only city in the country nga naay regular nga intercessory or gitawag prayer dawn meeting every Saturday. Do atong gibuhat ni every morning sa pag-start nato sa 2012. And after 2 years atong gibuhat every month. And karon at least kita nato nag-epekto gyud. So mo epekto kung naagi magpataliwala. Amen? And salamat og dalaygon ang Dios nga ikaw ug ako adunay dakong kahimuan kung ikaw makat-on nga moampo alang sa uban. Adunay kahimuan kung ikaw mobarog na lig-on sa imuhang pagpangalagad aron ang mga tao usab mahimong mapanalanginan. Sa last part gusto na akong hisgutan ang gitawag unsa man ang dinihugan nga pagpataliwala or anointing of intercession. So dinhi ato makita nga naa gyud anointing for intercession. In Luke chapter 19 verse 41. Nagkaduol na siya sa siyudad ug sa iyang pagkakita ni ini mihilak siya. Kinsay naghilak ani? Si Jesus. Nakit-an niya ang siyudad nga nagkinahanglan og manluluwas, nagkinahanglan og Dios. But ang katawhan nga iyang giadto, katawhan nga diin iyang giduaw, wala nakaila kaniya. Unsa ibot ipasabot aning word dinhi? Unsa ang anointing of intercession? Kana bang gitawag og bearing Lord's burden? Kanang imong gidala ba ang kabukaton sa Ginoo ba? Kanang sa Cebuano pagpasan sa kaluoy sa Dios. Kung ikaw day naay kaluoy ngadto sa uban. Kung ikaw di ay nga ang imong kasing-kasing maghilak magtan-aw sa uban tungod sa ilang pagpakasala.
Kana day gitawag din nag-bearing Lord's burden. Gidala nimo ang kabugaton sa Ginoo. Ug pag ingon ana gani daw nga klase nga kasing-kasing na ana siya gitawag nag dinihugan nga pagpataliwala. Number 2, in Romans chapter 12 verse 15, paglipay ko muuban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Unsay puti pasabot ni ini? Unsay puti pasabot ani? Nga kung naay maghilak, naay maglipay, enjoy. Maglipay mo uban sa naglipay. Kung naay naghilak, hilak uban sa naghilak. Ingon naman naon sa natralala naman siguro ni maghilak-hilak mo katawa, murag unsa naman naon sa nahitabo. No, unsay puti pasabot ani? In other words, ang anointing of intercession or dinihugan nga pagpataliwala kanang ma-identify nimo ang pagkinahanglan sa uban. Gitawag na sa in English identifying the need of others. Makita nimo nga kini nga tawo ni pagkinahanglan niini. Ngano naghilak siya tungod kinahanglan siya pagkinahanglan. Naa si problema, naa si mga gialantuson, naa si ginadala. So ikaw mo bati samsama kaniya. Sa amo as a social worker gitawag empathy, not sympathy. Empathy means putting your shoes to the others, to other people. Pero ina na ba? Ibutang nimo imong kaugalingon ba sa uban ba? Ina na siya, mo ni gitawag nga empathy. So dinhi ato makita ang anointing of intercession gitawag sa identifying the need of others. Nakabalo ka nga kining tawhana adunay pagkinahanglan ug naay ginagotro. Amen. Number 3, Isaiah 66 verse 8. May nakadungog na bag hitabo nga sama ni ini, may nakakita na bag sama nining butanga. Mahimugso ba ang sa usa lamang kaadlaw ang usa ka nasod? Mutungha ba sa usa lamang kagutlo ang usa ka katawhan? Kaysa dihang nagbati ang Sion, nanganak dayon siya mga anak nga lalaki. Unsay puti pasabot ni ini? Usahay maganda ang atong unahon nga bisag Kristohanon na ta, wala pagyapon na bag-o o na transform ang atong unahon completely. That's why dili na to ma-identify, dili na to masabtan nga ay nag-ampo na bitaw ko na niya kani adto nganong karon di mang bahala na siya karon no dili na siya. Tungod kay nga naman ang ingon ang pulong siguro, nabay nasod nga nahimog sa usa lang ka adlaw, nabay bata nga human nga naglabiki ang papa ug mama ning gawas pag sunod adlaw, wala. In other words, unsay puti pasabot din sa anointing of intercession, unsay puti pasabot din kailangan og pagtrabail. Pag-agulo ba, dili lang pagpataliwala sa usa ka panahon o pag-ampo sa usa ka panahon, kundi ang imong kasing-kasing mo pataliwala sama ba sa talianak, di ba? Ang talianak matingala ka, pag maglibor siya sakit na kayo, di ba? Sakit na kayo. Muagulo siya, sa paglibor pa lang agulo na, sa pag-utong pa lang agulo na. Hangtod sa paggawa sa bata, agulo ang haron lang makagawas. Sa puti pasabot ana, trabail. Ang atong pag-ampo dapat moabot niya ng level ba? Nga moagulo ka, there's no words or words that can be uttered. Walay words nga ma-uttered nimo tungod kay nga naman ang imong pagbati dili masabtan. Tungod og alang sa katauhan ug tungod og alang sa mga tawo nga dapat mangalagad og tarong diya sa Ginoo. Muni ang realidad. Matingala mo, nganong daghang simbahan, ang mga tao mo, come and go lang, mulbiya lang, ay nanakadali. Tungod nga naman, walay nagpataliwala. Nganong mga tao, dili bubati. Tungod kay walay nagpataliwala. Realidad ni. And salamat og dalaygon ang Dios. Adunay anointing of intercession kung ikaw makatulang nga mo trabail, mo agulo ba, Lord, kanandugay na nga, nang hantod nga di ka maglisod ka na ginahawa tungkol kay ano man nagtrabail ka, nagagulo ka, Lord, kaloy ikini nga katawhan. And dalaygo ng Dios. Amen. So the word trabail, nakuha ba niyo trabail, no? Ang sabiwan na is pag-agulo. Number 4, Ephesians chapter 6. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod. In English translation, we are not fighting against flesh and blood but against principalities and gitawag but against rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So unsa ang gitawag din nga anointing of intercession? So importante kabalo ang Kristohanon sa gitawag spiritual warfare. Pagpakigbugno diha
sa espirituhanong kagahom, espirituhanon nga mga otoridad nga nagagahom ngadto sa mga tao, nagakontrol ngadto sa mga tao. Gitawag ni siya sa Cebuano, batok sa daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, o sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutana sa kangitngit. Nga naman, even the government itself, na ay mga rulers of darkness na nagakontrol. And that's why, matingala ka, nga nung naingon ani ang gobyerno, nga nung naingon ani karon ang ubang mga nasod o atong nasod, tungkol kay adunay mga gitawag spiritual forces ka nagkontrol. And that's why, importante kaayo nga naagi magpataliwala. Amen. Nagi gitawag spiritual warfare. Good for us kay every night na atay ni ini ginahimo. Natay spiritual warfare every night. So, unsa ang spiritual warfare? Unsa ni siya? Unsaon ni? Ngunit kung ginaingon nga about pray in spirit. Okay? Those using, even speak in tongues. Kaya you cannot, di man lagi tao atong kaaway. Ang makabuntog ni ini, espirituhanon sab. Ug mao ni ang rason nga, ang spiritual warfare, dili kay basta merely words atong idungo isulti. Kundi pray in the spirit. Naga-speak in tongues ta deep within. Kay ang yawa, di niya mabasa ang tungunahuna. Di po niya mahibaluan unsa imong nasi mong unahuna. Makabalo lang siya kung unsa imong isulti. But ang speaking in tongues dili man para sa yawa. Kung nagtuon man tag speaking in tongues about baptism, di ba, of the Holy Spirit. Ang speaking in tongues is talking to God, not to men. And that's why even sa yawa, wala ta nakigsulti sa yawa kundi sa Ginoo ta. That's why ang speaking in tongues so effective when it comes spiritual warfare. Kang yawa, dili niya ma-outsmart ni kay di siya makasabot. There is an anointing of fire once you speak in tongue. Amen. Amen. And dalaygon ang Dios. Amen. So nakuha niyo na anointing of intercession kung unsa ka importante kini. In Matthew chapter 12:29 tan-awa ni. Walay makalungkab sa balayso sa kataong kusgan ug makakawat sa iyang kabtangan kung dili una niya gapuson ang maong tao kung mahimo na niya kini anha pa siya makakuha sa mga kabtangan. Unsay buti pasabutin ha? Binding the strong man or paggapos sa strong man. In other words, ang mga balay o mga tao yung mga strong man nag-control. Okay? And that's why sa atong paglakaw, sa atong pagsangyaw, importante, bago ta mo sangyaw, bago ba ta moabot sa kabalay, atong ginagapos ang strong man, diha niya nga panimalay. Amen? Di ba? So, ang atong ginagapos na ito, tungkol nga naman, kabalutang na strong man. Nga nung mawin ang usa ka balay, usa ka pamilya, tungkol kay ang strong man diha, atong nagapos, atong nahinginlan. Amen? Pero kung wala tayo kalibutan about spiritual warfare, matingala ka, ang tao, bisa kung saan mo gwali, di makasabot. Why? Kay wala man siya na-conquer ang strong man. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios. Ako miingon sa inyo ha, dalaygon ang Dios. Gusto na ko ni masabtan nato sa inyo nga kining gitawag intercession. Naay gitawag nga the important kining gitawag tears once mag-intercede daw ka, once nga mag-pray ka in spirit, once magpataliwala ka, naagi sa gitawag tears involved. Naagi, di ka na mawala ng luha, naagi maghilat juga, di ba? Kay mubati man ka, na may emotion. Now, tanaw na to, unsa ka-importante ni gitawag importance of tears. Di ba? Na, kung unsa ka-importante ba ang luha ba, nga imong ipatak aron sa pagpataliwala sa usa ka tawo. In Psalms 56 verse 8, palihog na ko sa kining tanawa, nasayod ka nga nasamok ako kaayo, ug may sudlanan ka sa akong mga luha, dili ba gilista mo kini diha sa imong basahon? Imagine ka. So ang Ginoo di ay masamok siya pag na magpataliwala. Manistorbo siya ba? Labi na mo singgit ka Lord! Ang sab ni akong anak ko sa may gitsabaw ani permente ngano man nagsinggit sa kuha. So manistorbo siya, masamok siya. Og miingon si Salmista David, og may sudlanan ka sa akong mga luha. So ang ginuday na ay botelya sa luha nato. Og miingon pa dili ba gilista man kini diha sa imong basahon. So matagtulo sa imong luha alang sa usa ka kalag nga imong gipataliwalaan, gina-record ay na sa Ginoo. Hallelujah. Ako ning klarohon sa inyo. Kamo nga mga estudyante,
Dato sabtan ninyo ni. Sa dihang adunay mamatay sa inyong pamilya, di ba? Nakita nito na yung mga namatyan, o sige buhat sa mga namatyan, nang hilak sila, di ba? Pag namatay sa pamilya, muhilak ang kapamilya. Magbangutan, o sa Tagalog pa, sa Cebuano pa, nagbangutan sa... Grabe, hilak, kaya nga naman. Namatyan. Nawad-an og mahal sa kinabuhi. Ako, miingon sa imo, ha? Sa dihang mamatay ang imong kapamilya, bisan pag-unsaon ni mong hilak, ang imong luha, walay pulos. Ang imong luha, dili mo epekto, tungod kay sila patay na. Ako mingon nimo, kung karon nimo hilakan ang imong pamilya, aduna pay epekto. Karon nga wala pa sila sa Ginoo, karon nga wala pa sila relasyon sa Ginoo, kung karon nimo sila hilakan, ang imong luha dili masayang. I-record sa Ginoo, ilista ang bawat patak sa imong luha. Ibutang niya sa iyang sudlanan. Aron one day ang ipakita nimo with the rewards nga diin giandam sa Dios para kanimo. Realidad ni. Karon ang panahon, ako mingon sa imo, ha. Kung naa kay mahal sa kinabuhi nga wala pa sa Ginoo, karon. Now is the time nga diin imo siyang pataliwalaan. Ayaw ihikaw ang imong luha. Tungod kay pinaagi sa imong luha, kung gahi man niya kasing-kasing mahumok kini. Mahumok ang iyang kasing-kasing, malukmay siya, o budawat siya sa Ginoo, muduol siya sa tiilan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Amen. Ako mingon dalaygon ang Dios. Kanatong tanan, kaninyo karon nga mga estudyante. Simple nga lesson kini, but so powerful about intercessory or intercession or pagpataliwala. Akong i-wrap up before ko mag-end ato makita kita bang Kristohanon kinahanglan ba nga magpataliwala? Kay naa naman si Jesucristo nagpataliwala naman alang kanato? Yes. Tungod kay si Jesus niya sa atong kasing-kasing ug atong bation usab ang kaluoy ngadto sa uban. Ug mao na ang rason nga ang Kristohanon kinahanglan magpataliwala usab alang sa uban. Ug ato makita dinhi kung unsa ang gibuhat ni Pastor Moses sa katawhan sa Israel. First, the importance of intercession. Ato makita, nganong importante ang pagpataliwala? Because people become corrupt. And letter B, God would destroy them. And there is also a testing of an intercessor. Kung ikaw magpataliwala, naapoy testing para nimo. Bantayan nato ning self-glory and self-ambition. Amen. Number 3, reason for intercessory or intercession of Moses. Letter A, for God's people. Dili para sa atwa. For God's people. Letter B, for God's name and honor. Alang sa pangalan ug dungog sa Dios. Letter C, for God's word. Tungod kay promisa kini sa Dios. Ug gikinahanglan nga matuman ang plano sa Dios. Amen? Unsa ang great result of intercession of Moses? Ang Ginoo nagbasol ang Dios sa iyang gihunahuna nga paglaglag sa iyang katauhan. So igsuon na agi epekto di ay ang atong pagpataliwala. Amen? Last, the anointing of intercession. Unsa ang anointing for intercession? Number 1, bearing Lord's burden. Kining pagpasan sa kaluoy sa Dios. Number 2, identifying the needs of other. Number 3, gitawag travail or pag-agulo. Number 4, spiritual warfare. Through pray in spirit and speak in tongues. And dalaygon ang Dios nga sa atong pagpataliwala naa may luha, dili masayang tungod kay gilista kini sa Dios. Dalaygon ang Ginoo. As we bow down our heads, magampo ko para kaninyo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Right now, Lord, I release, Lord, an impartation of an intercessor. Lord, there is a spirit behind intercessory or intercession. Ako ning gi-release Ginoo sa imong kanakan ug katawhan nga ang imong katawhan, Lord, imong i-stir up Ginoo nga mahimo silang mga intercessors. Magapataliwala sila alang sa katawhan, alang sa ilang pamilya, aron ang ilang mga pamilya madala diya sa imong tiilan. Maybe for now, kini nga mga estudyante nga nagapaminaw niini nga video, wala pa naluwas ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi, pinaagi ni Ginoo through this lesson of intercession. Lord, ikaw magahikap sila mga kasing-kasing nga mubati Ginoo alang sa ilang mga mahal sa kinabuhi aron sila magpataliwala. Dalaygon ka, O Lord, as I apply your blood to cover them, as I release, Lord, the blessing and the favor sa mga estudyante nga mahuman nila Ginoo up to is only 4, O God, with flying colors.
And dalaygon ka, O Dios, that they will increase and multiply. Continue to, Lord, to strengthen them. Guniti ila mga kinabuhi. And dalaygon ka, O Dios. We give you glory and honor and adoration and thanksgiving. In Jesus' mighty name. And God's people say, Amen and Amen.